Mga kamanibela, naghahanap ba kayo ng powerful at kasama sa adventures at long ride? Heto na ang pinakahihintay ninyong Adventure King, ang Honda Africa Twin na may effortless arangkada at stability. Tara, silipin natin ang new technology at premium looks niya. Ako, pinili ko talaga pula. Tatlo kasi yung demo units nila dito. Pag kasi sinabing Honda, talagang matic red, di ba? Gusto ko talaga yung red ng Honda. Alright. Sa kulay ng Africa Twin, alam nyo, agaw pansin siya, especially kung niride mo siya sa madisyerto or sa trail. Tapos yung mga sticker niya is bagay na bagay kung saan siya talaga dapat. Sa mga kabundukan, sa kagubatan, sa putikan. Yung font style pa lang niya, kitang-kita mo, Africa Twin, pang-adventure yung dating di ba? Then, unang mong mapapansin yung napakahaba niyang upuan kasi yan ginagamit ng mga riders. Either kasi magpo-forward ka or magba-backward ka ng ganyan. Depende sa terrain na dadaanan mo. So at least meron pa rin naman siyang pang-angkas. No, hindi lang siya pang solo rider na pang off-roading kasi pwede rin naman siya sa highway. Lalo na kung makikita niyo yung gulong niya, hindi siya ganun ka-aggressive. No? Yung mga knobs niya, kumbaga sa mga bisikleta, knobs yung tawag dyan. So, okay pa rin siya sa mga kalsada. So, sa wet, yan. Sa sun, okay din siya. So, dual purpose yung gulong niya. Same din sa likod, syempre. Mas malalaki nga lang yung knobs or yung tread design. Kumbaga sa mga gulong ng sasakyan, tread design ang tawag dyan. So, medyo hiwa-hiwalay yung mga guhit niya at medyo nakaumbok dahil nga, syempre, ito yung nasa likod. So, dapat mas makapit din siya. Pagdating sa preno, same dun sa tinest ride natin kanina, dalawa yung kanyang brake system sa harapan. Yan, dual caliper. Ayan. So para sa stopping power. So syempre, malaki yung cc nito. Lalo na 1084cc ang motor. So alam natin, malakas ka agad dyan. So kailangan malakas din yung kanyang preno. Same naman din sa likod. At maganda dito, dual ABS siya na pwedeng i-off para kung sakaling mag-off-roading ka na, di ba? At saka sa traction control, ma-off mo rin siya. Dito naman tayo sa kanyang suspension sa harapan. Ito yung pinaka-importante, napakahaba ng travel ng suspension niya. Pwede sa lundagan, pwede sa mga malalaking humps. Ayan, so prepared yung motor para sa ganung klaseng condition. At yung gulong niya napakalaki para pagdating sa yung mga lugs na malalaki. So kayang-kaya niya. So hindi ka mababara. 21 inches po yung laki ng gulong niya. Same sa ating XADB, tubeless din siya. Para sa kanyang headlight, dito ako natuwa kasi parang galit na galit yung motor. Pero may elegance pa rin siya. No? Kumbaga, yung pagiging elegante niya, iiral yan sa paggamit natin sa highway, di ba? Ano ka lang chill ka lang, cruising ka lang. Pero pagdating sa off-roading, doon na iiral yung kanyang aggressiveness, yung aggressive na headlight. Ang napansin ko lang dito sa kanyang instrument panel, mataas ka agad siya. No? So pagka umupo ka kasi dito, tapos idiniretso mo yung motor. So natatakpan yung banda dito. So hindi ko makita dahil nandito yung kanyang instrument panel. At ito na yung pinakamababang settings ng kanyang windshield. Adjustable naman siya. Meron siyang charger kaagad dito. Tama lang yung manibela niya, hindi siya sobrang taas. Tama lang din yung lapad ng manibela, yung kanyang tangke, disusi. Ang motor na to ay disusi din. So, by the way, meron nga palang 2 variants, ang Africa Twin. Ito naman yung ating full manual. Kumbaga, declutch talaga siya. Yung kasing isa, hindi siya declutch. So pagdating sa sitting position, payat lang yung upuan niya. At ang maganda dito, ako ay 5'8" sa height. So hindi siya sobrang taas. Ang baba ng upuan natin, no? Para tayong nakasakay kay doon sa motor ni Mass Rider Black. Bagay siya, di ba? Tapos yung pitan niya, ang taas, di ba? Ayun. Dahil ito ay adventure bike, same sa mga ibang adventure bike, yung grab bar niya is dual purpose. Pang hawak kapag may angkas, pang move ng motor. At the same time, pwede siyang lagyan ng top box. Ito na, meron siyang 4 na butas. Yun ang maganda sa mga manufacturer. Kino-consider nila yung box kaagad. Kasi nga adventure bike, wala siyang compartment. Kailangan natin ng additional luggage dito sa likod. Ready na rin siya para sa side panniers. Meron siyang hook dito sa likod. Ayan, para pagsabitan. And, although nakalabas ng konti yung tambucho niya, pero still, meron naman siyang protection na
gawa sa bakal. So hindi ka mapapaso at kapag natumba yung motor, ito yung tatama. Oh, wag na natin patagalin pa. I-test ride na natin ang Africa Twin dito sa rough trails ng KD Rock. Alright, let's try itong Africa Twin na hindi siya DCT ba ang tawag doon. Basta di-clutch pa rin siya. Okay, let's go. Testingin natin. Mukhang bago pa tong motor nila. Naka-plastic pa yung gauge eh. Okay. Ganda ng tunog eh, no? So syempre, kaya tinawag na Africa Twin ito. Ito ay twin inline cylinder. Ang maganda lang dito, yung gulong niya malaki, tapos yung suspension ang haba. Okay, try kaagad natin dito. Si Coach, oh. What's up, Coach? Okay. So, hindi ganun ka-aggressive din yung gulong nito, kaya nagdadaan-daan lang din tayo. So, pwedeng ang approach mo sa bawat obstacle, nakatayo or nakaupo. Mas maganda, nakatayo, para hindi mo ma-absorb yung bump, kagaya ngayon, oh. Yan, yung suspension ang ganda, dahil nga mahaba yung travel. So pagka nalulubak, hindi na-absorb ng puwet natin, eh, no? Okay, sa pagdating sa balancing naman, so the more na mas mabagal ka, mas malikot yung motor. So kailangan medyo bilisan natin ng konti. Ayan. Okay, pagdating dito naman, ang haba ng travel, parang wala lang sa Africa Twin. Ayan, yung pagliko naman, dahil maganda naman yung haba ng manibela. So pagka niliko mong ganyan, hindi mabigat sa braso. Ayan, yung preno, medyo natataasan lang ako sa brake levers niya, pero na-adjust naman siya, kaya okay lang. Mukhang malaking tao yung gumamit nito nung una. So sa height ko na 5'7", dahil medyo mababa lang yung seat height niya, hindi hirap para sa akin. Yun, nag-activate yung ABS, oh. Okay, pagdating dito, yung iba kasi tumatayo. Ako, iuupo ko lang para pag medyo nag-iba yung galaw ng motor, matutukod ko agad sa paa ko. So, depende kasi yan sa kasanayan ng rider. Ang importante, full capable yung motor pagdating sa mga lubak-lubak na ganyan. Tapos yung upuan, no, dahil payat lang kaya kahit na mukhang mataas yung motor, abot natin. Kaya pagdating sa ganito, kahit malikot yung motor, matutukod mo kaagad, eh, no? Ang ganda, oh. Yay! So kapag dinadrive mo na yung motor na to, gumagaan siya. So pagka nakahinto naman siya, ayun, namidado ako sa inyo, nabibigatan din ako kasi ang taas, eh. Mataas na yung makina, tapos nasa taas pa yung tangke, kaya yun, yung bigat, dama mo. Pero pag umaandar na siya, okay naman, ang ganda.
At siya ang ating test ride kasama ang Honda Africa Twin. For 950,000 pesos, sulit ba ang technology at performance nito para sa inyong mga anywhere and everywhere na adventurers? Just share your thoughts sa ating comment section at pag-usapan natin yan. Huwag rin ninyong kalimutang mag-like, subscribe at follow sa ating official Manibela TV accounts para lagi kayong updated sa ating latest uploads. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa manibela. Mga kamanibela, gusto nyo ba ng motor na swabe ang transition mula sa city driving hanggang sa bundok at rough trails? Heto ang Honda XL 750 Transalp, ang adventure touring bike na may ultimate stability at modern rally style na for sure ay tatatak sa bawat kalsada. Ito na nga ba ang middleweight adventure bike na perfect for every ride? Let's go check it out! So para sa akin, pag nag-check kasi ako ng bike, una designs muna. No? So dito pa lang sa headlight, kung makikita nyo, pareho sila halos ng Africa Twin. May pagka-aggressive lang, wala lang siyang hati dito sa ilalim. Mukha siyang Honda 500X, yung unang model. Hawig sila, no? Pero sa engine, medyo may pagkakahalin tulad din sila ng Africa Twin dahil twin cylinder din ito na inline 2. At dahil nga medyo malakas din ang motor na to, 750cc rin siya, siyempre dapat malakas din ang kanilang braking power. So dual disc brake sa harapan at dual ABS channel din siya. Meron siyang traction control. Mas aggressive lang yung gulong nito compared dun sa Africa Twin. Mas malalim kasi yung guhit nito. Tapos, ang size ng gulong sa harapan, sobrang laki niya no? 21 din siya. So halos same lang sila ng Africa Twin. So mamaya pag test ride natin to, doon natin makikita yung pagkaibahan nila, no? Okay. Dito naman tayo sa side, meron siyang crash guard, hindi lang sa taas, divided into two. Meron siya sa taas, meron din siya sa ilalim. Diretso yan hanggang dito. Pagdating dito sa engine, wala na siyang protection. Pero ang napansin ko sa engine nito, hindi siya nakalabas no? Parang ang nipis lang niya dito banda. Kaya pagka nag-ipit tangke ka, hindi malayo yung paa mo sa mismong tangke. Hindi ka nakabuka, tapos pipilitin mong abutin yung tangke pagka nag-ipit tangke kang ganyan, no? Okay, may rubber yung kanyang foot peg at kadalasan naman sa mga adventure bike natatanggal yung rubber na to at makikita nyo dito meron siyang mga tusok-tusok na ganyan. So yun yung kakapit sa paa mo. So tinatanggal yan kapag nadadaan ka sa mud kasi dumudulas itong rubber sa mud. Kaya kailangan bakal yung kakapit sa paa mo. Sa tambucho naman niya, napansin ko mababa yung mounting ng tambucho niya. Yung iba kasi ang taas, di ba? Dito siya. Ngayon ito mababa siya. Yung kanyang pinaglalagyan ng side panniers, hindi siya built-in sa motor. Although pag binili mo kasi itong motor na to kasama na to, no? So naka-ready na rin siya pero nakahiwalay siya dito sa kanyang grab bar. Makikita nyo meron siyang spacer sa gitna. Pero maganda, same din sa ibang motor, meron din siyang pinagkakabitan ng top box. At mas minimalist yung kanyang grab bar kasi kung makikita nyo dito, butas sa gitna. Simple lang siya. Then may pinagtatalian din siya dito. Dito yung susian para matanggal yung upuan at ito ay isang upuan lang. Hindi siya divided into two. So mahaba din siya, wala lang siyang stopper dito although may nakaumbok naman na ganyan. Super plain ng design ng motor na to. Sticker lang yung ating nakikita dito na Transalp. And then pagdating dito, ayan nga, yung 750cc. Sa manibela, ayun, pag upo mo dito, makikita mo yung manibela, medyo nakababa siya at papunta sa'yo. Alright. Pagdating sa mga controls niya, nakukyutan ako sa mga print niya dito, no. Masyadong maliit at parang pang cellphone no. So yun, quality naman, maganda yung mga pindutan. At yung TFT display niya, colored na. Ayan highly visible pa kahit tutok yung araw. At may visor pa yung kanyang instrument panel. Alright, so siya ay disusi. And then, pagdating sa manibela, feel ko lang parang mas mataas ng konti yung manibela nito. Or baka mas mababa lang yung seat. Kaya parang ang taas ng manibela. Pero, syempre, sa akin lang yon. Okay, ang maganda pa dito, adjustable yung kanyang brake lever sa harapan. Although yung clutch niya hindi na, pero iniikot naman siya dito. Okay, dito naman siya na-adjust kung
masyado kang natataasan sa cambio. Alright? And then, pag pinupuan mo naman, halos same lang sila ng Aprica Twin pagdating sa height. Hindi ganun kataas dahil din yan sa payat lang yung upuan niya, hindi ka nakabuka. So kaya mas naaabot mo yung ground. Right? Ngayon pa lang, parang ang lambot ng suspension no? Pero dama ko kaagad yung kanyang bigat, no? Ayan. Hindi ko sure. So pagka pinaandar natin, dyan natin malalaman kung ano yung big difference nila ni Aprica Twin. So siyempre, dalawa kasi yan Kung gusto mo yung mas full capable, dun ka sa Aprica Twin, pero siyempre mas mahal yun. Ngayon, kung tight ang budget, nasa kalahati ka lang ng presyo ng Aprica Twin, ito na yung pinaka-best. Dahil ito ay nasa 598,000 na, halos kalahati lang siya ng presyo ng Aprica Twin, di ba? Pero tingnan natin kung okay ba siyang bilang kapalit or bilang alternative ng Aprica Twin. So mamaya matitest natin. Mga kamanibela, are you ready? Tara, kilatisin na natin ang power niya with a test ride dito sa KDR Adventure Camp. Okay, first time natin magagamit ito. Mas malumana yung andar nito no? Ang ganda ng tunog ng engine siya, hindi aggressive. Hindi nakakatakot. Okay, akyat tayo dito. Tignan natin yung power. Hindi naman power, baka lumipad pala tayo. Okay naman. Pag dito sa brake, ayun nag-activate yung ABS. Yun, ang ganda ng suspension. Tapos dito sa mabuhangin, okay naman. Hindi ko nararamdaman yung bigat ng motor Tsaka mas pino yung andar nito. Tingnan natin sa mga lugs. Ay, ang lambot. Ang lambot. Tingnan natin sa mas malaki. Ayun Yun pagdating sa liko, kahit na nakatupi paharap yung manibela, hindi naman nakakapanibago. Siguro para mas abot ng rider kaya ginawa nilang ganyan. Pagdating sa upuan, yun, pare-pareho malambot. So may feeling lang na parang mas firm ito, para mas mabigat siya compare sa Aprica Twin. Mas matigas ng konti yung suspension nito sa likod. Pero kung as adventure bike ang hanap mo, okay na rin siya. Tsaka mura lang Alright, okay siya, okay naman. Daan-daanin lang natin dito sa lugs. Para kunyari dumadaan ka lang sa humps. Okay, hindi nakakasakit sa balakang yung suspension niya sa likod. Ito mas malaki. Oo, di ba? Okay naman. Meron kasing suspension na pag dumaan sa humps tapos babalik sa'yo, ang sakit sa tagiliran. Kaya pagdating sa balancing,
Okay, goods naman. Oh, ang ganda. Sinusubukan ko lang talagang umupo na dadaan doon, kaya okay naman. Maganda. Sa ngayon itong cockpit niya super plain lang ng design. At napansin ko wala siyang charging system. Meron akong nakikitang takip dito. So mukhang pang charge ito. Itong takip sa side, no. Hindi ko lang matanggal kasi naka-gloves ako. So ang ganda nung gauge niya, no, ang linis tignan. Kung ano lang yung importante, no. So mukhang pwedeng i-connect to sa phone dahil mayroong phone logo doon. Okay, ayos, ganda. Finish na tayo. At dyan nagtatapos ang ating test ride for Honda XL750 Transalt. Para sa inyo, perfect ba ang gaan at talas ng hatak nito para sa inyong mga off-road and touring adventures? Comment nyo lang yan sa ating comment section. Huwag nyo rin kalimutang mag-like, subscribe at follow sa ating official Manibela TV accounts para lagi kayong updated sa mga pinakabagong vehicle reviews. At laging tandaan, mata sa kalsada, kamay sa Manibela. Mga kamanibela, paano ang ligtas na pagliko sa intersection? Ang tamang ligtas sa pagliko ay kailangan po magdahan-dahan. Pag naka full stop na po kayo, panatiliin po nasa safe side kayo ng kalsada. Ibig sabihin, kung paliko kayo, nandito kayo sa inner left. And lilingon muna kayo sa kaliwa at saka sa kanan. Uunahin po natin ang lingon sa kaliwa dahil mas malapit po ang sasakyan dito sa kaliwang bahagi ng ating kalsada. Ang right side or kanan ay nasa kabilang lane pa. So, yun po ang pangalawang i-check natin. Hindi muna yung ginagawa natin na liko muna bago lingon. So, delikado po yan. Kailangan po, wag po kayong hihinto na lang basta-basta sa gitna. Kailangan magdahan-dahan po kayo. Kung po pwedeng maaaring gumamit kayo ng hand signal na dahan-dahan, subalit hindi lahat nakakaintindi niyan. Pero you get the attention ng ibang rider na nasa likod ninyo or ibang nagmamaneho. And then, pumesto po kayo sa tamang lugar, hindi basta-basta sa gitna. Karagdagan po, pag take off naman po kayo sa isang intersection, hindi porke na green na yan, didiretso na kagad kayo. Mag-check ulit kayo ng left and right, baka po may humabol. Minsan po kasi, di ba ang kulay green ay go, tapos ang red ay stop. So balit, mga ibang rider po or driver na mga pasaway, pag nakita nila na yellow na, go faster! Hindi ba dapat warning sa kanila yon na magdahan-dahan tayo? So, kailangan po disiplina din sa pagmamaneho. Hindi lang na lagi tayo nagmamadali, kailangan relax lang and then sinasabi nga kangay chill ka lang sa pagmamaneho para ligtas tayo makarating sa ating paroroonan. Karagdagan pa po sa isang intersection. Kung kayo ay tatawid sa intersection, lalong-lalo na kung highway po siya, meron po siyang 3 lane, for example. Merong speed lane, overtaking lane, may gitna at saka mabagal. Pag tatawid po kayo sa intersection kakaliwa, dumiretso po kayo doon sa mabagal na area. Minsan po kasi kung nagkataon na walang stoplight, may mas mabilis na dadaan doon. Pag dumiretso po kayo sa kaliwang lane, which is the overtaking lane, maaring maabutan po kayo noon. So, pag check ninyo kaliwat kanan, tawid kayo, and then ilulugar nyo, ipepwesto either sa gitna or diretso po kayo sa slow lane. Huwag po doon kayo sa fast lane kasi pag may nag-overtake, mabilis sa sasakyan, maaari pong tayo mahagip.